Nabalot ng tensyon ang demolisyon sa Quezon City. Nagkabatuhan at hampasan ang mga pulis at mga pinaalis na residente. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, bakit nawi sa girian ang demolition at gaano karami ang apektado? Julius, 1,000 pamilya nga yung apektado ngayon ng demolisyon na naganap dito sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame. Nagbarikada ang mga pulis kasama ang mga tauhan ng demolition team. Gigibain na sana ang ilang bahay na nakatayo sa First Avenue sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame sa Quezon City. Nasa gitna ng negosasyon ng mga opisyal ng barangay at sheriff ng Quezon City Metropolitan Trial Court. Pero ilang saglit pa, sumiklab na ang gulo. Nagkagirian at balyaan ng mga residente at mga otoridad. May mga nagbatuan din at nagtulakan. Hindi naman nagpatinag ang demolition team. May ilang pang umakyat sa mga bahay. Sa uli, 10 bahay ang tuluyang giniba. Lunes pa nagsimula ang demolisyon pero nagkaroon muli ng negosasyon. Ngayong araw lamang sumiklab ang gulo. Napaiyak na lang ang mga residente ng mga ginibang bahay. Pero wala ka naman lilipatan. Oo, tagal na kami rito. Sana yung nag-aangkin rito, huwag na yung kunin. Ipinag-utos ng korte na bawiin ang lupa na kinatitirikan ng mga bahay sa First Avenue. Pribadong pag-aari raw ito ng isang American national na nabili noong pang 1974. Pero tila napabayaan na raw ng may-ari ang lupa hanggang sa tinirahan na ito ng mga retired na pulis, mga general at security ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Natigil daw ang awarding ng lupa dahil sa People Power Revolution. Kaya naman, nananatili umanong valid ang desisyon ng korte na private property pa rin ito. Ang mga kamag-anak na raw ng American National ang umangkin ng lupa at nagsampa ng ejectment case sa mga residente. Sa desisyon ng korte noong 2022, nasa 26 na bahay lang ang dapat na i-demolish. Yun nga lang, hindi raw matunto ng sheriff kung nasaan ang mga bahay na tinutukoy ng order. Kaya pinag-iba na lamang ang mga bahay na nakatayo sa halos 1 hektaryang lupa. Ang problema mo, si sheriff keeps on insisting na hindi, lahat nung nandyan sa lupa na yan kasama sa demolition. Pagkatapos ng tensyon, nagpulong ang mga residente para paghandaan ng muling pagbabalik ng demolition team. Alam mo Julius, November 15, itinakda ng sheriff na deadline nga ng kanilang demolition. Pero ngayon, maasa yung mga residente rito na makakuha sila ng temporary restraining order para hindi matuloy yung demolition. Pero habang wala yung TRO, bukas maaaring magpatuloy ang demolition. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.